Okay, so magandang gabi po sa ating lahat dito sa Pilipinas at isang mapagpalang araw din sa lahat ng mga nasa ibang bansa na kung saan ay kabahagi sa ating pong patuloy na pagsasaliksik ng mga katotohanan upang patuloy na tayo po ay magkaroon ng kaalaman, hindi lamang kaalaman kundi katuparan sa lahat ng mga katotohanan na nais ng Panginoon na maganap sa ating mga buhay upang tayo po ay makatawid po tayo mula sa daigdig na ito tungo sa kaharian po ng Diyos. Kaya sa oras na ito ay buksan po natin ang ating pong mga kaisipan upang patuloy na lumabas tayo sa ating pong mga limitasyon. Hayaan natin na ang katotohanan ang siyang mangibabaw sa ating mga buhay. Kaya sa oras na ito ay magipagbukas po kayo sa akin sa Acts chapter 11, verse 21 hanggang 26. King James Version. And the hands of the Lord was with them, and a great number believed and turned unto the Lord. Then tidings of these things came unto the ears of the church which was in Jerusalem, and they sent forth Barnabas that he should go as far as Antioch, who when he came and had seen the grace of God, was glad and exhorted them all, that with purpose of heart they would cleave unto the Lord. For he was a good man, and full of the Holy Ghost and of faith, and much people was added unto the Lord. Then departed Barnabas to Tarsus for to seek Saul. And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church, and tough much people, and the disciples were called Christians first in Antioch. Father, thank you for this day that you have given us again upang patuloy kami magsama-sama, Panginoon, na Lord, na patuloy na saliksikin at alamin ang bawat mga katotohanan na ito, Diyos, ay kinakailangan po naming malaman upang ito'y magiging pundasyon sa aming patuloy na paglalakbay na matagumpay na matahak namin ang daigdig na ito hanggang sa iyong kaharian, Panginoon. Salamat po at damitan mo kami ng lahat ng iyong karunungan at ibuhos ang iyong lahat ng spiritual na pagpapala sa lahat ng mga sa amin, Panginoon, at maging sa lahat ng makakarinig sa mga katotohanan na ito. At salamat even the presence of all your heavenly hosts na pinamumunuan ng Angel Michael at Angel Gabriel, at higit sa lahat your holy presence, Almighty Father. Thank you so much at gayon din po sa patuloy na bukas na pintuan ng kalangitan upang kami ay malaya, Panginoon, to stand Lord God Almighty na maging isa in your holy presence all day long. Father, we thank you. We give you praise, glory, and honor, the most wonderful name, Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. Okay, so ang ating pong tatalakayin ngayon ay hinggil po sa the real Christian, or exposing the deeds of darkness. So, napakahalaga po na ito ay mapag-unawaan po natin kung anong klase o anong uri ng Christian na ito'y dumating sa buong mundo, na ito ay ating pong napag-alaman na dumating sa atin. Dahil kung titingnan po natin na kahit na itong Pilipinas ay sinasabi na ito ay Christian nation. Pero ang tanong, anong klaseng Christian? Ito ba ay mga Kristiyano na pupunta sa langit o Kristiyano na pupunta sa impyerno? Dahil kung hindi natin alam ang katotohanan hinggil dito, ay malamang na kapahamakan ang ating kahahantungan. Dahil kung titingnan po natin, itong binasa po natin,
sa Acts chapter 11, ang sabi po rito sa verse 26, "And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church, and tough much people, and the disciples were called Christians first in Antioch." So ang tanong, ito bang word na Christian na nababasa natin dito, ay ito ba yung dumating sa ating kaalaman o dumating sa buong mundo upang masabi na ang ating bansa ay Christian nation? So, kung umpisahan po natin na alamin na kung ano ang kalalagayan natin sa daigdig na ito, upang maunawaan po natin kung anong uri ng Christian. Dahil may dalawang uri ng Christian. Ito po ay Christian na pupunta sa impyerno at Christian na pupunta sa langit. So, dahil doon sa kaalaman sa Biblia, sa katuruan na dumating o sa mga religion na nagturo about Christianity, kaya hindi na natin nakita kung ano yung tunay na katatayuan natin. Hindi na natin nakita na tayo'y mga pagans. So, ibig pong sabihin na noong itinuro, dumating ang religion na nagpapahayag about Christianity, ang kaalaman natin ay tayo ay bahagi na doon sa layunin ng Panginoon na nung pumunta in the cross of Calvary, na tayo ay ligtas na. Ito yung bumura sa ating kaalaman na bilang tayo po ay ipinanganak sa daigdig na ito, ay tayo ay mga Gentile by nature o pagans. Dahil tayo po noong ang lahi po natin ay umpisahan ko po mula nung natapos yung flood ni Noah hanggang sa ma-disperse ang mga tao mula sa Babel, ay dito noong nagkawatak-watak ang mga tao na nagtatrabaho sa Tower of Babel na ginamit ni Satan, si Nimrod, upang maitayo yung tower hanggang sa kalangitan. Kaya po ang sabi ng Panginoon, "Let us go down and confounded their language." So, nagkawatak-watak sila dahil hindi na sila nagkakaunawaan. At ito po yung dispensation of human government, na ito yung dumating sa atin, na ito na yung lahi na pinagmulan natin. Mga pagans or Gentile by nature, na yung dispensation na kinagagalawan natin is human government. Ulitin ko po ito. Dahil ibig pong sabihin na tayo, marami kasing nagsasabi, kapag ka masama ka, maraming mga ginagawa, corruption, dahil sa i-declare ng ating bansa ay Christianity, Christian nation, ay sasabihin na maraming nagkakasala tayo sa Diyos. Pero sabihin ko po sa inyo, tayo po bilang pagans ay wala tayong kasalanan sa Diyos, kundi tayo po ay nagkakasala sa batas na ito ay binuo ng ating bansa. So ibig pong sabihin na bawat mga nasyon o ibang mga lahi, dahil nung nalinlang yung language ng mga tao during the time doon sa Babel, kaya po merong iba't ibang mga lengguwahe na tayo. Doon sa may Amerikano, merong Chinese, merong Japanese, at marami pang iba. Dito sa Pilipinas is about more or less 180 dialect ang language ang meron po dito. Kaya magkikita po ninyo hindi nagkakaunawaan. Marami ang nagbabangayan dahil dito. Bakit? Dahil tayo po ay mga pagans.
Kaya maraming nagsasabi na ipanalangin natin. Pero tandaan po ninyo na maliwanag po sa Ephesians chapter 2 verse 13 na tayo'y mga Gentile by nature ay mga tao ipinanganak sa daigdig na ito, walang pag-asa at walang Diyos. So ibig pong sabihin na kahit na anong gawin natin panalangin, wala pong magagawa ang Diyos dahil wala po tayong koneksyon sa Kanya. Ngunit salamat sa Diyos dahil nung ibinukas niya ang pintuan at nagbigay ng divine amnesty sa atin, ang tanging daan lamang na tayo po ay magkaroon ng direct access to the Father ay nasa Ephesians chapter 2 na ito ay ma-establish tayo as one together with the Jewish people upang tayo po ay magkaroon ng direct access to the Father. Maliwanag doon sa Ephesians 2:15 nang sabi po ni Pablo that he abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained ordinances and to make in himself the two new one man and making peace. So maging iisang tao. So doon pa lamang kapag tayo'y nakapasok in the presence of the risen Christ at matanggap natin the grace of God, doon pa lang tayo magkakaroon ng pag-uumpisa na magkaroon ng direct access to the Father. Kaya makikita po ninyo, sa tagal na panahon, ilang mga dekada na, tapos ang nakaraan, maaaring sabihin natin, kasi malang nananalangin, maraming nananalangin. Kaya lamang ang magagawa natin? Tayo'y mga pagans. Naging ignorante tayo because yung dumating sa atin, ay tayo po ay mga Kristiyano. Pero ang katotohanan, tayo ay mga pagans. Kaya nga may dalawang uri ng Kristyan, isang totoo at isang pagans. Ipapaliwanag ko po ito sa inyo para maunawaan po natin dahil kailangan ma-expose the deeds of darkness. Na noong nagkasala ang Israel, and they transgressed the law na ibinigay ng Diyos kay Moses, dito ay tumigil ang Panginoon, ang Diyos na mangusap sa kanila. Even the prophets ay wala na. Kaya po, nagpatuloy ang mga Hudyo na yung kanilang ibinangon, yung elders of Judaism ay upang to interpret orally the Mosaic law, which is the Torah law. Yun yung kanilang religion. So pinag-aaralan na lang nila yung batas na ibinigay ng Diyos kay Moses dahil wala na tumigil na ang Panginoon sa pangungusap sa kanila. Bakit? Dahil when they transgress the law, dumating na sa buong Israel ng curse of the law. Ibig sabihin ng curse of the law, kamatayan. Kaya po, sila ay makasalanan, ngunit sila po ay nagkasala, pero nung na-transgress nilang batas, sila ay nagkasala at naging makasalanan sila. Nakatulad natin bilang pagans, ay makasalanan tayo. Pero di tayo nagkasala sa Diyos dahil walang batas na ibinigay sa atin bilang pagans. Kaya lang, kung mamatay tayo, sa impyerno ang pupuntahan natin. Dahil bilang pagans, namumuhay tayo under the kingdom of Satan. Through the law of the flesh, itong katawan natin, laman natin, itong katawan ang nagbibigay kay Satan ng legal authority to exercise his dominion.
here on planet Earth at nakuha niya na-conquer niya ang buong mundo. Kaya sabi ni Pablo, lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya dito, noong nasulat yung pong scripture at ginawa nila yung Hebrew Bible, Hebrew book, dito po noong I think about 350 years before the Christian era ay nasulat ito. Kaya itong mga scholars doon sa yung tradition of the elders ito ay mga ginawa, ipinangon ng mga scholars, walang iba kundi ang mga parishes, at kanila pong kinolekta ang mga batas o itong scripture. At kanila pong gumawa ng bagong kapamaraanan kung paano i-interpret ang scripture through interpretation orally. So ito yung kanila pong ipinangon na dito na po nabilanggo ang mga Israelitas dahil ito na po yung nangibabaw. Kaya nung dumating ang Panginoong Hesus dito, nakita niya na marami na hindi lang marami, kundi halos lahat na ay sumusunod na sa tradition of the elders na ito ay ipinangon ng mga Pharisees, yung theological doctrines. Kaya, dahil itong mga Sadducees, actually, yung mga elders ay, ito ay mga Roma, at sila po yung naitalaga yung mga Sadducees na umupo bilang Sanhedrin. Kasi ang mga Sadducees, sila yung mga aristocrat or mga prominenteng mga tao, mapera. Kaya meron silang mga position, although they are Jewish, pero nasa ilalim sila ng kapamahalaan ng Roman Empire. At sila po ay na-attribute sa judicial, political, at saka sa judicial, political, at saka sa religion. Itong mga Roman Empire, actually, ay hindi naman sila Kristiyano noon. Dahil sila po ay merong religion, mga polytheistic religion, dahil they believe, they worship more than one God. Pero during the time of Emperor Aurelian, siya po yung nag-revive, yung pong Sol Invictus, a pagan's religion, na ito'y sineselebrate nila every December 25. Okay, iniistorya ko ito para malaman natin saan ba nanggaling itong mga Kristiyano. So dito, every December 25 ay nagkakaroon ng annual birth ni Sol Invictus. And they celebrate at nagkakaroon sila ng festival every December 25. Kaya nung umupo si Emperor Constantino, nung year 313
ay dinicriminalize niya ang Christianity. Anong ibig sabihin na decriminalize? Dahil sila po ay may pagan's religion, kaya makikita po ninyo, galit sila. Noon, andito ang Panginoong Hesus na maipangaral ang kanyang pangalang Hesus. Maging nung mag-umpisa ang Book of Acts, pinagbabawalan ng mga disipulos na sila ay ipangaral ang pangalang Hesus. Kasi once na ito ay malaman ng mga Roma na ipinapangaral ang pangalan ng Panginoong Hesus, ay considered na yung mga taong ito na malaman na nangangaral nito ay mga kriminal. Kaya noong 313 ay nag-issue si Emperor Constantino ng Edict of Milan to decriminalize Christianity at i-declare noong year 313 AD that Christianity, the legality of Christianity bilang state religion ng Roman Empire. So, Christianity. Kaya nga, ginamit nila ang pangalan ng Panginoong Hesus upang isubstitute yung sineselebrate nila na Sol Invictus, na siyon yung great god nila nung revive ni Emperor Aurelian, na yung December 25, imbes na si Sol Invictus ang i-declare nila na ito yung kanyang kapanganakan, ay ang i-declare nila si Jesus Christ ay December 25 ang kanyang kapanganakan. So, ibig pong sabihin na yung pagdi-declare nila ni Emperor Constantino ng legality ng Christianity is political motivation, political purpose. Dahil mas mabilis na yung kasing kanilang pagans religion ay hanggang doon lang sa loob ng Roman. Dahil layunin ng mga emperor na yung kanilang pangalan ay madala sa buong mundo. Kaya yung Christianity ang pinaka mabilis na magiging state religion ng Roman Empire na magdadala ng kanilang pangalan sa buong mundo through Roman Catholicism, through Roman Catholic Church. Kaya kung bakit ito yung isinubstitute nila yung birthday, kapanganakan ng Panginoong Hesus, upang yung kanilang pag-celebrate ng December 25 ay hindi po mahirapan mag-adjust itong mga tao na nagse-celebrate sa kanilang pagan's religion. Kaya madali na nilang na-i-adjust ang sarili that instead na Sol Invictus ang kanilang declare ay si Jesus na. Christianity. So yun po, kaya makikita po natin na noong 4th century ay dito po ay ginawa po yung Biblia, kinolekta lahat ang mga author at ginawa yung Biblia, isinulat noong 4th century. Kaya itong Roman Catholic ay kanila pong ginawa na kinanonize the 66 books. Pagka sinabing canonize, ibig sabihin standard o rule na ito ang batayan ng lahat ng pananampalataya ng Kristiyano sa buong mundo na idadalhin ng mga Roman Catholic. Kaya i-declare nila na
yung kanilang paniniwala na ay kinakailangan mayroong repentance, baptism, and paniniwala, believe that the Son of God namatay ngunit nabuhay. At dineclare na kahilangan manampalataya kay Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang salita. Na idineclare nila na yung Biblia is the Word of God. Kaya yung pananampalataya nila, kapag nabasa nila yung Biblia, kung ano yung sinasabi, nakapokus ang tao doon. Kaya doon sila nananampalataya, doon sa nasusulat, na ito ay taliwas doon sa tunay na kahulugan ng pananampalataya na nasa Biblia. Na itong pananampalataya na ito ay dinala ni Martin Luther bilang siya po yung German priest, at dala-dala po niya ito kahit na nagkaroon siya ng Protestant Reformation. So, ibig pong sabihin na na-reform yung katuruan ng Roman Catholic, pero yung pundasyon that the Bible is the Word of God ay still nanduroon. So dala pa rin nila. Kaya po yung Protestant Lutheran Protestant People's Church, and that is a religion. Dahil ang religion po ay ini-interpret the Bible, na ito yung kailangan nila bilang sila para ito ay maipaunawa hinggil sa Jewish and Christian theological doctrines. Kaya ini-interpret yung Biblia. Considering that the Bible, na i-declare nila that ito ay nanggaling sa sacred history. Kaya ini-interpret nila even sa wala doon sa kasulatan ayon sa kanilang pangunawa sa nasusulat. Kaya magkikita po ninyo, ito yung lumaganap. Although nagkaroon po ng tawag dito na nagkaroon po ng pagtaas na-reform yung katuruan, yung theological doctrine, hanggang ito ay dumating sa ating mundo. Kaya nga dineclare na itong ating bansa is Christian country, na sinasabi na ito ay bansa ng Panginoong Hesus. Kaya nawala yung kaalaman ng tao na tayo po ay mga pagans, mga Gentile by nature, na hindi po na ang ating po lamang na tayo na kaligtasan ay kung tayo ay makatawid tayo from the kingdom of Satan to the kingdom of Jesus Christ. At ma-justify tayo by the faith of Christ. Doon lang. Pero kung walang justification at hanggang doon sa doctrines, doon sa religion, nagmula yung batayan ng pananampalataya ng tao still considered as pagans. Kasi ang dala-dala ng lahat yung Biblia ay salita ng Diyos.
Kaya makikita nyo maraming nagbabasa at kung ano, gustong kausapin ng Panginoon Diyos ay binabasa, tinitingnan kung anong nasusulat at salamat Panginoon. Dahil ito ay iyong talagang napakabuti mo dahil hindi mo kami iiwanan magpakailanman. Paano mo nasasabi na hindi ka iiwanan at hindi pa na-establish your connection to God bilang pagans? Kaya lahat ng mga Christian organization dito sa Pilipinas, hindi na ako pupunta ng labas, sa Pilipinas po na lang, na sila po ay nakabatay ang kanilang pananampalataya sa salita ng Diyos na nasulat, yun po ay religion. Dala-dala pa rin ang mga nag-aral sa Bible School yung idineclare ng Roman Catholic na nung na-canonize nila yung 66 books ay kanilang idineclare that the Bible is the Word of God. Ay hindi na inisip dahil hindi yung binabasa ng tao na sa Biblia ay mas higit na nagpapaliwanag yung pinag-aralan na theological doctrines. Na mula pa po noong panahon ng mga Romans. Kaya makikita nyo nung nandito ang Panginoon, ang sabi niya, maluwag ang pintuan, merong maluwag na pintuan at dito maraming maglalakbay. Ngunit ang hangganan nito ay walang hanggang pagdurusa. Pero merong maliit, makipot na daan, sabi niya, pero iilan lang ang makakakita. Pero ang hangganan nito ay buhay na walang hanggan. So paano maituwid ang mga tao? When in fact, ang deklarasyon ng lahat ng mga tao na ang Biblia ay salita ng Diyos. Dahil maliwanag po doon sa sinasabi ni Pablo in Galatians, kung uunawain natin ito, nang sabi niya, wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. Na yung sabi ng Panginoon, binabasa ninyo ang kasulatan. Dahil dito naniniwala kayo na may buhay kayo na walang hanggan at dahil ito yung nagpapatunay sa akin, John chapter 5 verse 39. Pero verse 40 ang sabi niya, pero hindi naman kayo pupunta sa akin para magkaroon kayo ng buhay. Ibig kong sabihin, niyakap na nila yung katuruan rather than na hanapin at katagpuin the risen Christ. Kaya yung banal na kasulatan, ang sabi po rito, for you are all children. No. But after that faith is come, we are no longer under the schoolmaster, under the scripture, under the Bible. Once na ito ay natagpuan, dumating ang pananampalataya ni Kristo, we are no longer under the schoolmaster or the Bible. Kaya kung makikita po natin na marami pong nalilinaw dahil maraming nagsasabi na kailangan meron tayong pananampalataya kay Kristo. Pero kung babasahin mo po itong Romans chapter 3, verse 22, maliwanag po rito ng sabi, even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ. Hindi niya sinabi, which is by faith
in Jesus Christ? Hindi po. Faith of Jesus Christ. Ibig kong sabihin, magkaiba po yung faith of Jesus Christ and faith in Christ. Yung faith of Jesus Christ ay yung pananampalataya ng tunay na Kristiyano ay katulad ng pananampalataya na kay Kristo. Na ito rin yung pananampalataya ni Abraham. Pero yung ipinapangaral ng Biblia, pagka kinakailangan may pananampalataya kay Kristo, maniwala sa nasusulat, na mayroon tayong pananampalataya kay Kristo, iba yun. Na yung ibinibigay natin na sinasabi pananampalataya kay Kristo, ay nandoon yung paniniwala, pagtitiwala kay Kristo. Pero hindi yun yung sinasabi dito na King James. Sa ibang bersyon, mali yung kanilang translation. Ang sabi nito, faith of Jesus Christ. Ibig sabihin, na yung pananampalataya ni Kristo, dapat ito yung makamtan natin. Katulad yung pananampalataya na dahil sabi ng banal kasulatan, Hebrew chapter 12 verse 2, that fix your eyes unto Jesus, because He is the author and finisher of our faith. Hindi po yung Biblia. Dahil once na nagkaroon ka ng pananampalataya, you are no longer under the Bible. Because yung pananampalataya na katulad ng pananampalataya ni Kristo, ay yun yung pagsunod mo at pagsunod mo sa tinig ng Diyos. Because the grace of God is the Holy Ghost, na ito ay idadamit niya sa sinumang susuko sa Kanya. Kaya yung mga dumating sa ating bansa ay hindi po tunay na Kristiyano, kundi ito po ay Christian religion. Dahil doon sa pag-declare ni Emperor Constantino about the legality of to legalize Christianity, ay ito po yung umabot. Sa atin hanggang ngayon. Kaya ito yung naging batayan. Marami silang pananampalataya kay Kristo, pero wala silang pananampalataya ni Kristo. Yun yung pagkakaiba ng Kristiyanong tunay. Dahil yung Kristiyanong tunay, kung titingnan po natin, doon sa scripture na binasa po natin, ang sabi po rito, and the hand of the Lord was with them, and a great number believed and turned unto the Lord. These tidings of these things came unto the ears of the church, which was in Jerusalem, and they sent forth Barnabas, that he should go as far as Antioch, who, when he came and had seen the grace of God, was glad, and exhorted them all, that with purpose of heart they would cleave unto the Lord. So ano ba yung grace na nakita nila? Hindi po nabasa, pero nakita nila. Yung grace na ito ay nagaganap, nagtatrabaho sa buhay ng mga nakarinig, nakakita. Because the grace of God ay ito po ay buhay na katotohanan. Hindi po ito isang kasulatan na binasa mo at aangkinin mo, hindi po. Kaya nga sinasabi rito that they would cleave unto the Lord. Ito na yung believer na tinatawag. Yung Christian is a true believer. Cleaving to the life of the Lord, Jesus Christ. Once you are cleaving unto Him, then you and me are one together. Hindi po united together. Yun po yung totoong Kristiyano. Ang totoong Kristiyano, they are empowered and sealed by the Spirit of promise. Kaya ito yung tinatawag na church. Pero yung nandito sa Pilipinas, na nakabatay ang kanilang pananampalataya sa mga nasusulat, that is a Christian religion. At ito ay hindi po makakakyat sa langit
kundi sa impyerno because the Bible cannot justify us, pero yung Biblia ay pwede niya tayong dalhin in the presence of the risen Christ at doon sa risen Christ, doon na tayo ma-justify by faith. Ang problema, mga minamahal na mga kapatid, hindi po rin-recognize ng mundo yung pagbaba ni Kristo. Christ is the King of Kings. Bumaba ang hari to enthrone himself in the mortal being of everyone that surrender his life, himself to him. Yun po yung layunin. Kaso, anong ginawa ng mga tao? Ginawa nila yung pangalan ng Panginoong Hesus, in-address na yung kanilang pinalinalakaran because of the Bible ay sila'y mga Christian. Pero Christianity ay it is a religion. Ito yung i-declare ni Emperor Constantino noong year 313 AD. Kaya yung unang celebration ng Christmas noong year 336 AD ay ito na yung nag-substitute doon sa sineselebrate nila na pagan's religion o pagan celebration ng December 25, ipinalit nila ang Panginoong Hesus, yung kanyang kapanganakan. Kaya tayo naman, sunod-sunuran tayo na hindi natin inuunawa dahil hanggang sa kasulatan kasi niyakap din natin yung kinanonize kasi nung nakanonize at i-declare that it's the Word of God, pati itong mga evangelical na mga grupo ay kinonsider nila na itong Biblia ay na-canonize. Ito yung batayan, kasi pag sinabi ulitin ko, yung canonize ay ito yung rule or standard na batayan ng pananampalataya ng lahat ng Kristiyano sa buong mundo. Yun yung i-declare ng Roman Empire. Kaya tayo naman sunod-sunuran na tayo. Dahil makikita natin that the King of Kings, Jesus Christ, the risen Christ ay nandito na ang hari. Pero kakausapin niyo siya sa pamamagitan ng kasulatan, andyan para pumunta to enthrone himself into our mortal being, upang makausap natin siya face to face at makapagpakilala sa atin. Dahil the purpose why he came to enthrone himself ay damitan ka muna ng kanyang espiritu. Ng Espiritu, the Holy Ghost, upang makilala mo siya. Without the Holy Ghost, hindi mo siya makikilala hanggang Biblia ka lang. Pero pag namatay ka, sa impyerno ka pupunta. Kaya maraming madadamay. Maniwala kayo o hindi, pero ito yung katotohanan. Na yung itinatanyag ng buong Pilipinas na Kristiyano ay ito ay nanggaling sa Christianity from Roman Empire. Christian religion ang tawag dito. Kaya ito po yung trabaho ng demonyo. Nilinlang niya ang maraming mga tao. Kaya makikita po ninyo na nung i-declare na yung mga na-equip na puno ng Espiritu ng Diyos, mga disipulos ng Panginoon ay unang natawag silang Christian in Antioch. Ibig pong sabihin, ito po yung katuparan ng kapanganakan ng Panginoong Hesus bilang si Kristo na na-fulfill na niya that new covenant with better promises.
na siya ay bumaba upang dalhin yung biyaya sa bawat mga taong susuko sa Kanya. Para kapag ka ikaw ay tapat ka sa iyong pagsuko at tunay na gusto mo nang lumipat sa Kanya from the kingdom of Satan, na dito na tayo ipinanganak, doon mag-e-entron siya. Gagamitin niya ang ating physical na katawan as His dwelling place, as His tabernacle, na ito yung magbigay sa Kanya ng legal authority to exercise His dominion to rescue all mankind. Pero anong nangyari? Tumigil the full operation of the Spirit of God. Tumigil yung tunay na Kristiyano. Dahil tinakpan po ng mga religious group na ito yung itinuturo ang Biblia as a theological doctrines. Ito yung humadlang para yung full operation of the Spirit of God to rescue mankind ay tuloy-tuloy sana. Maaaring sabihin natin, Diyos siya ay pwede niyang pigilan ng tao. Hindi po, dahil tandaan po ninyo na noong nagbigay ng Panginoon, nandun na si Adan at Eva sa paraiso, nagbigay ng Panginoon ng utos na huwag nilang gagalawin yung punong kahoy na nasa kalagitnaan ng garden. Pero nung dumating si Satanas, sino ang sinundan nila? Sinunod nila yung tinig ng demonyo kaysa yung tinig ng Creator. Kaya anong nangyari? Nahulog ang buong mundo sa kamay ni Satan. Dahil sa kalooban ng tao. Kaya maging sa atin, hanggat tayo po ay niyayakap natin ang doktrina ng demonyo, the theological tradition or theological doctrines, walang magagawa ang Diyos kundi mapapahamak ang lahat ng maniniwala rito. Di kayo magtaka. Ang daming nananalangin. Ang daming mga prayer mountain. Pero pasama ng pasama ang nangyayari, pati pag-uugali ng mga tao. Nasaan yung sinasabing powerful? Ang panalangin. Paano magkakaroon ng powerful na panalangin when in fact ang requirement sa atin bilang mga pagans is to establish our connection to God. Kaya binigay ng Panginoon, binuksan niya yung pintuan ng kalangitan at binigyan niya tayo ng divine amnesty. Pero anong ginawa natin? Mas pinili natin yung doktrina na ibinangon ng mga Roman Empire kaysa yung katagpuin natin, the presence of the King, at magbigay galang sa Kanya. Ewan ko kung paano ninyo unawain ang karangalan ng isang hari. Dahil wala nang pugnat na ginagawa ng mga tao na tinatawagan ng Panginoong Hesus at andoon yung dinidemand ang lahat. Ganito ang gawin mo, Panginoon, ganito, ganito. Siya na, tayo na yung tao na yung nag-uutos sa Kanya. Dahil yung Kanyang pagbabarito ay hinihintay niya na tayo ay susuko sa Kanya. Para sa kanyang pagtrono sa atin, siya na yung magdadala sa buhay natin, sa lahat ng katotohanan. Kaya nga, maging yung ating mga buhay, hindi maaari na yung old self ay maalis hanggat hindi ka makakatawid at susuko sa Kanya, hindi maalis because only Christ
ay siya'y makakaalis sa ating old self. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians 5:17, if any man is in Christ, he is a new creature. All things has passed away. Bakit? Dahil yung dating pagkatao natin na kadiliban ay magiging liwanag na because of Christ. Kaya yun po yung pinakamasaklap. Dahil ang kaalaman natin, sabi natin, Kristiyano tayo, pero hindi po yung totoong Kristiyano, but it is a Christian religion. Dahil ang mga turo na ito ay tinanggap natin at pinaniwalaan, ay mga turo na ito ay galing sa oral interpretation of the Bible. Dahil yun po yung prerequisites ng Jewish and Christian theological doctrines. Pero ito naman yung sinasabi ni Apostle Pedro hinggil dyan sa theological doctrines. 2 Peter chapter 2 verse 1. But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. Theological doctrines, damnable heresy. Ibig sabihin, heresies, ibig sabihin, walang katuturan. Maaaring sabihin natin, Pastor, maraming gumagawa ng himala. Kung nakita ninyo at narinig ninyo yung mga news noon na isang pare ay pinalalangin niya ang patay buhay. Pero pare pa rin. So, ibig sabihin na hanggat tayo po ay hindi nakakalabas na control sa ating pong laman o karnal na buhay, we are still considered as a pagans. Kaya lamang na-reform tayo because of yung doctrines, theological doctrines. Pagka sinabing na-reform, ay naalis yung panlabas, napalitan yung panlabas, na bago, na yung pagans na nakikita ay naging Christian, kaya lang Christian religion. Kaya maraming nagsasabi na kailangan ng mga tao ay yung pong moral values. Totoo po yun, pero ang number one na kailangan ng tao ay spiritual values. Hindi po sa Biblia, kundi yung maitawid mula sa kingdom ni Satan tungo sa kingdom ng Panginoong Hesus to present themselves in the presence of the risen Christ, the King of Kings. Upang sumuko at kapag ka nakapag-entron ang Panginoong Hesus, then idadamit niya the Holy Ghost, doon pa lamang maging spiritual ka. When you receive the grace of God, which is the seal of the Spirit of promise. At ikaw yung totoong Kristiyano, the church. Doon pa lamang. Pero kung hanggang sa Biblia lamang at yung ini-interpret the Bible orally, walang spiritual. Meron pong moral values na mangyayari, pero yung spiritual wala. Dahil spiritual life ay magaganap lamang kapag ang Panginoong Jesucristo ay makapag-entron into your mortal being at idadamit niya sa iyo the seal of the Spirit of promise for you to become spiritual man. Kaya po yung dumating na kaalaman natin hinggil sa pagiging Kristiyano natin ay hindi po ito kaparehas doon sa sinabi ng Acts chapter 11 that the disciples they are called first Christians in Antioch because they are filled with the Spirit
of God. They received the seal of the Spirit of promise. Pero dito, punong-puno ng aral, punong-puno ng libro, punong-puno ng diploma. Kaya marami nagtuturo rito na mga bishop, mga doctor of theology, doctor of divinity. But that is a religion. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, for you to become a real Christian, kailangan po, gaya ng sinabi ng banal na kasulatan, ever learning but never come into the knowledge of the truth, hindi nila nakita, hindi nila natagpuan ang katotohanan, because, ang sabi roon, holding, hawak nila ang larawan ng kabanalan, holding the form of godliness, but denying the power thereof, such deeds turn away. Iwanan yung mga yan, sabi ni Pablo. Dahil dininay nila yung kapangyarihan, which is Christ, the truth. Na imbes na ito yung ituro nila, na itawid ka at dalhin doon sa presensya ng hari, hindi kundi dinala ka sa katuruan. Makikita nyo ang daming mga papastor na sasabihin, wala sa kasulatan yan, pastor, wala sa kasulatan. Paano? Hahanapin mo sa kasulatan dahil religion ang inyong mga binatayan sa inyong pananampalataya. Kaya Christian religion. Hindi pa rin kayo nagkakaiba doon sa pananampalataya ng mga Roman Catholic. Ang pagkakaiba na lamang ay yung mga images. Pero marami namang mga kapilya na mayroong mga cross doon sa loob ng kanilang kapilya para maipakita na sila ay na-crucified. Pero hindi po yun. Dahil kapag ikaw ay still carnal, wala pang crucifixion doon na nangyari. Dahil doon sa crucifixion ni Jesus ay hindi po ito ibig pong sabihin, ito ay nagbukas ng pinto ng pader, ng kadiliman. At binigyan tayo ng pagkakataon na makapasok in His kingdom. Sa binuksan niya ay divine amnesty, pero hindi pa tayo ligtas because of the cross. Kundi dahil sa cross ay nasagip ng Panginoon ang kanyang bayan. At dito na tayo na isama sa kanyang pagsagip dahil nabuwag niya po yung pader ng kadiliman na nagbigay sa lahat ng mga tao ng karapatan na humakbang palabas sa kingdom ni Satan tungo sa presensya ng Hari, the risen Christ. Pero ang problema, ginamit ni Satan itong ibinangon ng mga Roman Empire na niyakap ng maraming mga theologians, mga Bible scholars na niyakap at ipinaniwala sa lahat ng buong mundo na yung Biblia ay salita ng Diyos. Ano pang dahilan na bumaba ang hari? Kung ang salita niya ay yung lamang nasulat until 1st century. Dahil itong pagdating ng 1st century, noong na-reveal that Jesus is the Christ, ay ito na po, hindi na po kailangan ang karunungan ng tao. Ang kailangan na lang dito ay sumuko sa buhay na Diyos, because that day, from that time, it is now the full operation of the Spirit of God. Na ito yung tinakpan at hinadlangan ng religion na itinayo, na ipinangon ng Roman Catholic, Roman Empire. Kaya mag-isip-isip po kayo dahil marami pong madadamay. At unawain ninyo, mga minamahal na mga kapatid, dahil lahat ng mga pagtawag natin sa Diyos sa ating paglilingkod ay dahil sa
biyaya ng Diyos na sinasabi ng lahat dahil sa physical na success. Yun lang naman ang hinahangad ng Christian religion. Kaya sasabihin kung matagumpay ka, yung kasama mo ay hindi, wala kang pakialam dahil ang alam mo ay ang biyaya ng Diyos ay ito yung physical success, prosperity. Pero tandaan natin mga minamahal na mga kapatid, that prosperity shall come after that you establish your position, your connection to God. That prosperity will come as a favor of God. Yun lamang po. Kaya po, mga minamahal na mga kapatid, kailangan magising na po tayo. At habang may hininga po ako, ay hindi po ako titigil na ibukas ang mga katotohanan na ito dahil ito yung mandato ng Panginoon to unveil the reality of the truth and to expose the deeds of darkness. Kaya salamat sa pagkakataon na ito. Inuulit ko po na kailangan tayo po ay matagpuan natin the risen Christ. Humarap tayo sa hari in order na yung pagiging Kristiyano natin ay totoo at hindi po isang religion. Yun lamang po at magandang gabi po sa inyong lahat. Father, thank you for this day, Lord God Almighty, that you have given us. I pray na patuloy mo kaming damitan ng iyong kapangyarihan, Panginoon, at patuloy na nadalhin mo kami sa landas ng katotohanan, sa liwanag, Panginoon, Lord God, na ito, O Diyos, ay yung dinala sa daigdig na ito, Panginoon, na mawala ang kadiliman sa aming mga buhay at magtagumpay kami sa natawirin ang daigdig na ito hanggang sa iyong kaharian. Salamat po at pagpalain mo ang lahat ng mga kapatid, mga kaluluwan na nakarinig nito at dalangin ko po na patuloy, Panginoon, ng lahat ng katotohanan na ito ay magiging kapangyarihan na magdala sa bawat makakarinig, Panginoon, ng tamang desisyon na katagpuin ka upang lahat ng iyong layunin ay magkaroon ng katuparan sa bawat buhay ng bawat isa. Salamat po. We give you praise, glory, and honor. The most wonderful name, Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen.